Nag-react si Kevin Durant mga kabasketball sa mga komento ni Charles Barkley. Si Charles Barkley mga kabasketball ay kumuha ng isang fair few shots kina LeBron James at Kevin Durant sa mga nakaraang taon, and he was at it again recently. Sinisi ni Barkley sina James at Durant mga kabasketball para sa napakaraming mga maligned apron rules na naitatag na inaangkin na ang commissioner na si Adam Silver ay kailangang gumawa ng isang bagay upang ihinto ang kalakaran na ito ng super team na sinimulan nila. Ang mga komento ni Barkley mga kabasketball ay came to Durant's attention at ang superstar ng Houston Rockets ay sinisi ang dating general manager ng Golden State Warriors na si Bob Myers sa X. Siyempre, si Myers ay ang Warriors GM nang pumirma si Durant sa free agency noong 2016 at siya ang nag-push sa move na iyon. Ang pagdaragdag ng isang player of his caliber sa isang koponan na may Stephen Curry, Klay Thompson, at Draymond Green, at nag-record ng 73-9, ay nangangahulugang no one else stood much of a chance. Ang Warriors ay nanalo ng mga back-to-back titles noong 2017 at 2018 kasama ang kanilang super team. Marahil ay magkakaroon din sila ng three-peat kung hindi na injured si Durant at Thompson. 6 years before Durant's shocking move sa Warriors mga kabasketball, ay dumating ang desisyon ni James na magtungo sa Miami Heat. Nakipagtulungan siya kina Dwayne Wade at Chris Bosh upang makabuo ng isang Big Three at nais nilang manalo ng mga back-to-back titles noong 2012 at 2013. While one can blame kina James at Durant sa era ng super team, hindi sila ang dapat na i-criticize para sa mga restrictive apron rules na dinala bilang bahagi ng collective bargaining agreement that came into effect sa season ng 2023 hanggang 2024, si Myers mga kabasketball, perhaps takes a little bit of the blame, ngunit hindi para sa desisyon na iyon noong 2016. Ang mga patakaran ng apron ay, in part, ay nagdala ng mga koponan tulad ng Warriors at Los Angeles Clippers. Ang parehong mga franchise ay may mga owners na handang gumastos ng napakalaking halaga sa luxury tax upang magkaroon ng best chance of winning. Ang Warriors ay may pinakamataas na payroll sa NBA mga kabasketball, 3 times, sa pagitan ng 2020 hanggang 2021 at 2023 hanggang 2024 season. Ang tanging time na hindi sila nasa top ay 2022 hanggang 2023, nang ang Clippers ay nauna lamang sa kanila. Ang mga owners ng mga teams sa smaller markets ay hindi maaaring mag-compete with that level of spending. Ngayon, with the apron, there is more of a competitive balance. Sigurado, maaari ka pa ring gumastos ng maraming pera, ngunit ang pagiging isang second apron team, ay nagdadala ng iba't ibang mga challenges sa mga tuntunin ng pag-build ng koponan. Those teams mga kabasketball, cannot trade first round picks, mula sa 7 taon, hindi maaaring gumamit ng cash, or trade exceptions mula sa mga nakaraang taon sa mga trades, walang access sa MLE, at iba pa. Ang Boston Celtics ay tier ng kanilang 2024 na championship winning team, bukod sa off-season na ito dahil hindi na nila afford maging sa second apron muli. Ang dating gobernador ng Celtics na si White Grousbeck mga kabasketball, ay predicted na walang koponan na mananatili sa second apron sa loob ng higit sa 2 taon. Minsan sinabi ni Draymond Green na ang Warriors ang magiging huling dinastiya ng NBA dahil sa CBA. Ang Oklahoma City Thunder mga kabasketball will be hoping to prove him wrong, but it won't be too long before the 2025 NBA champions are also forced to part with some key pieces, like the Celtics just did. Kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo dito?